Yan. Maliban pa sa... Naisampa na ang reklamong plunder o pandarambong laban kina Senador Juan Ponce Enrile, Senador Jinggoy Estrada at Senador Bong Revilla, kaugnay ng pagkakadawit nila sa umano'y maanumalyang paggamit ng kanilang PDAF. Nasa 1 milyong pahina ng dokumento ang isinumite ng DOJ sa Ombudsman. Nakasaad sa mga dokumento kung paano ginamit ang PDAF ng 3 senador, pati ang umano'y naging beneficiary ng mga proyekto at ang mga NGO na sangkot sa transaksyon. Inabot daw ng 6 na araw ang pag-photocopy sa mga ito. Ayon kay Justice Secretary Leila de Lima, meron pang mga susunod na batch ng mga personalidad na kakasuhan. The first batch of the PDAF complaints against a total of 38 individuals. And the complaints are for plunder against 3 senators and 2 former congressmen, and cases for malversation, direct bribery, and Graft and Corrupt Practices Act against 3 other former congressmen. So a total of 8. 3 senators and 5 former congressmen constituting the first batch, and their cohorts. Ayon kay Senate President Franklin Drilon, hindi pa otomatikong suspendido ang 3 senador. Pag-aaralan pa kasi ng ombudsman kung may prima facie case base sa mga ebidensya. Saka pa lang daw ito magsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Patuloy na sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ni Enrile, Revilla at Estrada. Pero dati na nilang itinanggi na may kaugnayan sila sa pork barrel scam. Bago ito, nagsama-sama ang iba't ibang grupo sa tapat ng Office of the Ombudsman para manawagan ng mabilis at makatarungang pagproseso sa kaso ng mga dawit sa pork barrel scam. Sa panukala ng House Committee on Appropriations para sa 2014 budget, tinanggal ang 25.2 billion pesos na PDAF para sa mga mambabatas at ang 300 million pesos na PDAF allocation ng Office of the Vice President. Ilalaan na lang ang pondo sa 5 piling sektor: edukasyon, kalusugan, pagbibigay ng tulong para sa mga taong lugmok sa krisis at kalamidad, employment assistance at infrastruktura. Bawal na raw maglagay ng pondo sa mga NGO. Meron din daw third party na magmomonitor ng ginagamit na pondo. Micaela Papa, GMA News.